Good morning! Magandang umaga sa lahat ng anak ng Diyos. Amen! Purihin ang Panginoon. Bigyan nga natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen! Kay buti ng Panginoon. At tayo ay tinipon na muli sa kanyang panambahan upang tayo ay mag-fellowship. At bumalik ang lamig, ano po? Siguro giniginaw pa yung mga kasama natin, mga kapatid natin. Anyway, we just pray that they are already on their way to church. A week has ended, mga kapatid, no? Natapos na naman ang isang linggo. And a new one is coming. And we praise and thank the Lord for giving us an opportunity to gather in His presence, to fellowship, and declare His goodness in our lives. Meron man tayong mga pinagdadaanan, iwanan natin kung ano man yung mga yon. And let us feel the presence of our Lord. Let joy and gladness be in our hearts. At dalhin natin ang ating presensya sa Panginoon, though we are not worthy. But the Lord God loves us so much. And He has forgiven us through His Son, Jesus Christ, in the cross. And because of His love, we are able to stand firm in His presence. And as I read to you Psalms 89, verses 1 to 8, may we reflect on God's faithfulness and hold on to His promises. Psalms 89, I will sing of the Lord's greatest love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. You said, I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David, my servant, I will establish your line forever and make your throne firm through all generations. The heavens praise your wonders, Lord, your faithfulness too in the assembly of the holy ones. For who in the skies above can compare with the Lord? Who is like the Lord among the heavenly beings? In the council of the holy ones, God is greatly feared. He is more awesome than all who surround Him. Who is like you, Lord God Almighty? You, Lord, are mighty, and your faithfulness surrounds you. Kaya mga kapatid, sa mga pananalitang ito na ating natunghayan sa Psalms 89, we have nothing to say but to thank the Lord. Let us try to count our blessings. Siguro naman sa pagbibilang ay walang katapusan. So, tribulations, failures, problems, may be few, but we believe that God is greater than all of these problems in our lives. Kaya mga kapatid, it is just but proper for us to show and to worship our Lord. And through these doings, may we always be worthy in His presence. And let us give our highest praise, our highest honor to our God who created everything for us in this world. Purihin ang Panginoon. Palakpakan na naman natin ang ating Diyos.
tayo na po ay tumayo, and all together may we all recite the Shema Israel. All together, hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. So may we remain standing and Amen. Let us open our Bible po. Sabay-sabay po nating basahin ang Revelation chapter 21 verses 1 to 7. Revelation chapter 21 po. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming out of the heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Verse 4. He will wipe every tear from their eyes. There will be no longer death or mourning. There will be no crying or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without a cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. Ito po ang salita ng Panginoon. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Okay. So, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay nasa aklat po ng Revelation. Actually, ang Book of Revelation is very seldom na basahin ng mga Kristiyano. Kasi nga, natatakot yung iba, yung mga doon, yung mga nakasulat, mga parang doomsday, no, yung lalabas yung mga pagbuhos ng mga judgments ng Panginoon, yung paglitaw ng beast, tapos kokontrolin niya ang daigdig, taatakan yung mga lahat ng mga tao, kokontrolin niya ang ekonomiya, lahat ng bagay. And then kaya karamihan kung mag-interview ka sa maraming mga Kristiyano, ayaw nilang basahin ang Book of Revelation. Pero yun, alam niyo mga kapatid, pag ganun po yung atin pong pananaw, yun po ay isang malaking pagkakamali. Kasi hindi po entirely different kung ano talaga ang Book of Revelation. Actually, dapat nga ang lahat ng Kristiyano binabasa yan eh. Kasi diyan mo makikita yung kabuuan ng lahat ng pangako ng Panginoon. Diyan yung makikita yung tagumpay, lalo na po ng mga hinirang ng Panginoon. Okay, so, sabi po ng Revelation chapter 21, verse 1 to 5, kasi hindi po natin kayang pag-aralan yung buo, mahaba, so ililimit lang po natin hanggang verse 6 lang. Okay, so, and I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city,
the New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. And they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away, and he that sat upon the throne, behold, I will make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. Okay, so una po muna nating isettle no, yung interpretation ng Book of Revelation. Kasi ang karamihan po na inyong pong mapapakinggan, kung meron mapapakinggan, may magtuturo man about Revelation, ang approach nila sa Book of Revelation is literal. Talagang niliteral talaga nila lahat. So, ibig sabihin, kunyari yung 1,000 years, talagang niliteral nila yon. So, kaya, at dahil sa yung literal interpretation, nawala sa yung entirely nawala doon sa may track na nais ng Panginoon na makita natin as children of God. So, malaking effect nun yung interpretation. Pag mali yung interpretation mo, mali talaga ang lahat. Kaya ganito ngayon yung sitwasyon ng maraming mga kapatid po natin. Actually ngayon nakakalungkot nga kapag yung halos, no, sa dami na rin ng mga churches na nakita ko sa Facebook, ang paniwalang-paniwala talaga nila, itong nangyayaring ito, ay magtatatakan na ng 666 ang mga gagamitin daw na ito na as a precursor doon sa tatakan. Yung mga scanning ng gano'n, yung vaccination. Advice ko sa inyo mga kapatid, huwag po kayong papaniwala sa gano'n. Hindi po gano'n yon. Mali lang po yung kanilang nakita. Hindi po gano'n ang direction. Mamaya, somehow, kasi napakalawak na paksa ang Book of Revelation, partly meron tayong matatalakay. Pero makakatulong na yun ng malaki para makita nyo yung bird's eye view kung ano ang Book of Revelation. Okay? So ngayon, isettle po muna natin yung ano ba ito? Symbolic ba or literal? Okay? Para mas maintindihan ninyo na kung symbolic ba to o literal, itry natin na tignan, pag-aralan literally kung papaano ito diniscuss ng Bible. And then you decide kung ito ay literal or symbolic. Okay. Una, pag-usapan natin ang measurement. Ang sabi sa may Biblia, sa may Revelation 21:15-17, the one who spoke to me had a gold measuring rod to measure the city, and its gates, and its wall. The city is laid out as a square. Its length is great as its width. And he measured the city with the rod, 12,000 stadia or furlongs. Its length and width and height are equal. Square nga eh. And he measured its wall, 144 cubits, according to human measurements, which are also angelic measurement. Okay. So, gaano po kahaba yung 12,000 stadia or furlongs? Ito po ay umaabot ng 1,500 miles. 1,500 miles yung taas, 1,500 miles yung haba, yung length, lahat nga, square nga siya eh. So, equal lahat yan. So, tagli 1,500 miles. Or, 2,225 kilometers. Nasukat yun na ba kung gaano kalaki yun, kahaba? Sa mind ninyo. Okay, mamaya,
meron akong papakita sa inyo para mas makita ninyo kung literal ba ito o hindi. Okay. Ito po yung mapa ng Middle East. Nakita nyo yung pula sa gitna? Yan po yung Israel. Kung ilalagay natin yung temple dyan, yung tagwa 1,500 miles or 12,000 stadia na measurement, ganito po ang laki niyan. Okay. Naintindihan nyo kung gaano kalaki yung 1,500 miles. Okay. Ilagay natin sa atmosphere, sa layer. Alam nyo po kasi yung ating daigdig, meron po siyang mga layers ng atmosphere. Meron pong tinatawag na troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, at exosphere. Ano ang makikita nyo doon sa may troposphere? No? Nandun yung mga hanggang doon lang yung mga aeroplano. Bawal silang lumagpas doon, masisira na sila. Doon naman sa may stratosphere, yung air balloon, kaya pa doon. Pero doon sa may mesosphere, ay mga kometa, hanggang doon lang sila. At pag pumasok pa sila doon sa inner, matutunaw na sila. Okay, parang shield po natin yan kasi ang atmosphere po natin, hindi lamang po siya yung air we breathe. It is also our protection from radiation, ultraviolet rays, mga meteorite showers. Kaya nilagay po ng Panginoong Diyos yun na parang protective shield po natin yon. Okay. So yung sa thermosphere, doon nakapwesto yung mga satellites po natin. Hanggang doon lang sila. Di ba nakikita nyo yung mga pag nag-launch yung mga rockets natin, pagdating doon sa may maghihiwalay na sila kasi hindi na kaya. Kailangan ibang machine ang gagamitin para depende doon sa layer ng atmosphere. At pagkatapos noon, yung mga talagang mga space shuttle na matataas ang nararating, ay doon na yun sa exosphere. So, ibig sabihin, yung yung troposphere ay nasa 12 to 18 kilometers lang yung nililiparan ng mga aeroplano. Pero ang taas na po yun, di po ba? Mataas na yun sa atin. Okay. So, yung stratosphere ay nasa 18 to 50 kilometers. O, malayo na yun. At yung mesosphere ay umaabot hanggang 90 kilometers. Yung thermosphere ay nasa 800 kilometers. At yung exosphere ay nasa 800 to 3,000 kilometers. Okay. So kung ilalagay mo dyan yung literal, kung interpret mo literally, yung New Jerusalem ay ganyan po siya kalaki. Umaabot siya sa exosphere. Kaya malaking problema po yan pag literal nyo po yan. Okay. So kung ilalagay natin sa may platform, ganito po yan. Ang taas na po niyan. Okay. So, ano ba yung pinakamataas na bundok sa buong mundo? Everest. Wala pang sinabi yung Everest. Andiyan lang siya ang Everest nasa troposphere lang siya. May nakita na ba kayong building sinlaki ng Everest? Wala pa. Bakit kaya hindi gumagawa ang mga tao ng building na sinlaki ng Everest? Or kaya, lumagpas lang ng troposphere natin, umabot lang siya ng stratosphere, yung building. Walang gumawa ng ganun Bakit kaya? Unang-una hindi na kaya. Pangalawa, hindi na makakahinga yung mga tao doon. Habang lumalayo tayo doon, habang dumidikit tayo doon sa mga boundary ng layers ng atmosphere, luminipis yung hangin. Di ba? Kahit kasi ilalim ng tubig alam nyo ba pag yung mga machine na papunta sa ilalim ng tubig, niyuyupi ng tubig yung yung kinocompress ng tubig yung mga machine. Kaya dapat nakadesign nyo na po pwedeng pang malalalim na lugar. Mga salamin nila doon mababasag pag hindi talaga nakadesign para sa malaking pressure. Ganun, parehas lang po ang kwento pag pumunta ka doon at pumunta ka doon. Okay. So ngayon, ibig sabihin mga kapatid, malinaw na kahit na doon pa lang sa actual measurement. Kasi when we read the Bible, binabasa lang natin ng ganon. We have no knowledge about yung mga sinasabing mga measurement doon. Na yung ibig sabihin, yung intention ng writer, hindi siya ganon.
Amen. So, definitely, ito ay symbolic. Bakit po? Okay? Kasi kung i-interpret mo to literally, it is a total absurdity. Amen. Okay, bakit po? Isipin nyo, nakakonsentrate sa isang part ng earth, yung isang napakalaki, massive structure, yung ganong kalaki ang daming buildings nun kung lalagay mo sa loob. At ang daming populations yun. Ang dami, lahat ng mga tao, nandun na siguro, naka-central. Ano mangyayari kaya sa ikot ng daigdig, sa kanyang axis? Sa kanyang rotation, sa kanyang revolution around the sun? Kayo ba ay kunyari, yung umiikot na isang bagay na hindi na balanse? Either gulong or mga bearing o hindi na siya balanse. What will happen? It will cause damage kasi hindi na proportion yung niya. Ganyan ang mangyayari sa mundo. Hindi na siya proportion kasi ang bigat doon, sobrang bigat, nakakonsentrate lahat doon. Ang ikot ng daigdig, gumagano siya. Ganon. Ang effect niya, may time na lalapit tayo sa araw, may time na malayo tayo sa araw. Ang earth natin was designed na hindi ka po pwedeng lumagpas even an inch. Alam nyo ba, ang earth, pag lumapit lang tayo ng konti sa sun, ang laking damage dito sa atin. Ang init na nun. Marami ng causes yun, yung mga skin disease. Yung sobrang El Nino na nga lang, hihirapan na tayo yung lumapit pa yung earth. Ito, we are not talking inch. Diyan, malaki yan. Miles, kasi yung ikot niya, sobrang layo. Tapos meron naman yung time na sobrang liit naman, sobrang layo naman sa sun. Meron time na sobrang lapit sa may sun. Kasi nga, hindi na proportion yung pag-ikot ng earth. Meron yung sobrang lamig sa atin, meron sobrang init sa atin na wala nang mabubuhay. It will render the earth inhabitable. Wala na, hindi na sustainable ang ating earth. Why? Kasi maa-alter nga dramatically yung ating mga seasons. Mawawala na ang mga seasons, magbabago na siya talagang dramatically. Kaya nga, kung i-interpret mo yan literally, it is a chaos. Amen? So talagang hindi talaga possible. Hindi po siya literal. Okay. Kaya mahalaga, mga kapatid, sa pag-i-interpret ng Bible, mahalaga na maintindihan mo muna yung mga basic tenets o yung tinatawag na mga premise. Dapat, hindi ka ba, kasi whether you like it or not, pag nagbasa ka ng Bible, you interpret it Amen. Without guide or tools, kung papaano interpret siya ng properly, rightly dividing the word, pag wala kang ganong tamang measurement, you will be lost. You will be misguided. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon. Uy, nakita lang, kukontrolin yung mga nung beast yung ganto-ganto. Ayan, ganyan ang nangyayari. Nagkokos ng panic. Kasi nga, maling interpretation ng Bible. So, ganito mga kapatid, kayong lahat, hindi lamang para sa mga pastors, kayong lahat na nagbabasa ng Biblia, para ma-encourage kayo magbasa ng Bible, and somehow, meron kayong guide to interpret the Bible. Tatandaan ninyo, ang primary concern ng Bible ay yung ating present life. Ibig sabihin, hindi po puro future ang Biblia. When God promised something, when God prophesied something, meron po siyang tinatawag na present reality at meron po siyang tinatawag na future realization. Okay. So, ang ultimate goal ng Panginoon when He gave us the gospel ay yung tayo ngayon, presently, in this life, ay makapamuhay ka na ng ayon sa kanyang pamantayan. Yung mga sinasabi niya ay hindi po yung pang future. Amen. It begins now. When the Bible talks about eternal life, wag mong hintayin yan sa future.
It begins now. When the Bible speaks of new creation, when He speak about the kingdom of God, huwag mong isipin yan, puro future. Actually, dyan na-divide ang maraming Christians. Kaya nga ang dami na iniwala na future pa maghahari si Christ. Kasi ang nakikita nila, dahil nga sa ininterpret nila yung Book of Revelation na literal, yung 1,000 years is literal, so ang nangyari, future pa ang pagdating ni Jesus. Hindi na nakita yung mga symbols na presently nagre-reign na si Christ ngayon kasama natin. We are now reigning with Christ right now. And Christ is ruling right now. So, ang laki ng difference kasi mga kapatid, it will affect lahat ng doctrines, it will affect yung mga hopes natin bilang mga Kristiyano. Kaya nga, tatandaan ninyo, when you read the Bible, lagi niyong iisipin ito. Concern si God sa present life at concern din si God sa life to come. Okay? Kaya nga, mahalaga na makita natin tong ating paksa ngayon, yung the New Jerusalem, na present reality, and also a future realization. Amen. To begin with. Kasi, actually ito kasi, sa karamihan, sa mga nag-interpret, future ito. But this is present now. Mamaya, ipapakita sa mga Bible na ito ay nag-start na. Amen. Okay. So, these things are true now. Alam nyo ba, ang heaven ay nag-start na sa atin? Yan po ang isang malaking problema yan na maraming Kristiyano. Problematic talaga sa kanyang view about heaven. Kasi ang iniisip niya na ang heaven ay pag namatay na siya, sa heaven na siya punta. Tama rin naman yun eh. Kasi nga, present and future, yan. Amen. Kasi kung wala ka pa sa heaven ngayon, wala kang asahan sa heaven sa future. Parang ganito yan eh, lagi kong sinasabi ito eh. Pag si Jesus hindi mo siya shepherd ngayon, definitely, hindi mo siya shepherd sa future. Amen, nagkakaintindihan tayo. Ang heaven is a present reality. Pag tayo ay namatay, tuloy-tuloy pa rin. Actually, ang nag-end lang, yung ikabuhay mo nag-end lang, pero boom, nandun ka na agad. Ang problem kasi mga kapatid, ito nga yung sinasabi ko na na ipinanganak kasi tayo sa mundong ito, na ang ating orientation is, we see through the eyes of a fallen man. The eyes of death. Ganoon natin tinitignan ang mundong ito. Mahirap pa, nung tayo ay na-born again, ang tagal pa ng ating realization. Kung wala pang nagtuturo ng Word of God sa atin, wala na tayo. Amen. Kaya nga, salamat sa Panginoon na tayo ay pinagpapahayagan niya kanyang mga salita, at may mga kapatid tayo na masipag mag-aral ng kanyang mga salita ng Panginoon, kaya na-unfold yung mga salita ng Panginoon sa atin, at tayo ngayon, habang na-unfold ang salita ng Panginoon sa atin, tumataas yung ating tinatawag na realization of the Word of God. At iyon po yung nais ng Panginoon sa atin. Ma-realize mo yung katotohanan ng mga sinabi ng Diyos patungkol sa Kanya at patungkol sa atin na mga tinawag niya. Ma-realize mo kapatid kung sino ka at kung sino ang ating Diyos. At kung gaano kalaki yung pag-ibig na iniukol niya sa atin. Ano ba itong faith na ito? Hindi tayo hanggang dito lamang sa building na ito. We have to see not through the eyes of men, but through the eyes of God. Pag-aralan po natin yan mga kapatid, na tumingin sa mata ng Panginoon. Kasi pag hindi ka tumingin sa ganon, you will never see our topic today, the New Jerusalem. You will never see it. You will never taste it. Kaya nga, sabi nga ng kanta kanina,
Ang righteous ay nabubuhay siya sa faith, not by his sight. Kasi yung sight natin, binubulag tayo. Amen. Kaya mahalaga yung faith na ma-develop at ma-realize mo yung mga salita ng Panginoon. Kaya I encourage you, brothers and sisters, na maging habit natin yung magbasa ng Bible at huwag kayong liliban sa mga pag-aaral. Kasi ang laking tulong yan para kayo ay mag-increase sa inyong kaalaman sa Panginoon. Kasi yung kaalaman na yon, dumarating ka sa, nare-reveal si God sa'yo. Yung pagtuturo rito every Sunday at saka yung mga personal na devotions ninyo. Si God ay nangungusap sa inyo intimately pag nagbabasa kayo ng Bible. Pinapahayag niya yung sarili niya sa iyo in a very personal way. Amen. Okay. So ngayon, mga kapatid, the kingdom, yung kingdom of God is a present reality and also a future realization. So ang kingdom of God ay nag-start na from the moment na dumating ang Panginoong Hesus. That was 2,000 years ago. Amen. Hindi po yan future things, gaya ng paniniwala ng iba. Nag-start na po yan, at ang full realization ng kingdom of God ni Christ ay yung kanyang second coming. So, ibig sabihin ganito, yung first coming ni Jesus Christ is very important. Why? Kasi He came as King to set up His kingdom. And then tinawag tayo upang makasama tayo mag-propagate ng kanyang kingdom hanggang sa muling pagbabalik ni Christ, full realization ng kanyang kingdom. You have to see through the eyes of God para makita nyo yung kingdom of God. Amen. The new heavens and the new earth na binabanggit sa may Bible are and are to come. Tayo nga mga kapatid, sabi nga ni Apostle Paul, we are seated in the heavenly places. Nasa heaven ka na daw. Kaya ang hirap lang mapaniwalaan, hindi po ba? Nung una mo nabasin, parang, hindi naman siguro, baka naman lang ito. It is our present standing with God. We are now in the heavenly places. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, yung ma-realize mo to sa iyong sarili Yun yung problema pa. Okay? So the fullness is at the end of time. So ano yung end of time na tinutukoy natin? Hindi po yung end of the world, but the end of time na sinet ng Panginoon until Christ comes. Okay? So importante po yung coming ni Christ. His first coming and His second coming. Nung first coming niya, tinatag niya ang kingdom, tinawag niya tayo, and then at the second coming niya, ay full realization ng lahat ng mga promise ng Panginoon. Okay, so it is a present reality as well as future realization. Sabihin nga ninyo mga kapatid, present reality and future realization. Tandaan nyo po yung words na yan. Okay. There is no kingdom for us if we are not in the kingdom now. Amen. There is no new creation we can look forward to in eternity if we are outside the new creation now. Nag-usher na ang new creation. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo bakit. Pastor, saan mo makita sa may Bible yan? Mamaya. Okay. So, Christian, kung tayo ay mabubuhay tayo in terms of victory, to bukas pa, sa future pa, instead sana ngayon, na nabubuhay ka na sa victory ng salita ng Panginoon, kung ikaw in terms of joy of tomorrow, instead of joy today, in effect, what will be the effect sa atin? Kung puro future yung nakikita mo, walang present reality, what will be the effect? You are neglecting their present inheritance. Kasi yung inheritance na tinanggap sa Panginoon, present reality, hanggang sa future realization yan Yun lang yung full blast yung pagbabalik ni Christ. So they are neglecting their present inheritance and failing to make use of their power
in Christ. Amen. Hindi mo makikita kasi. Hindi mo maranasan sa buhay na ito yung victory. Pag short-sighted ka sa tinatawag na worldview. Kaya importante ang biblical worldview. You are seeing things through the eyes of God. Wag niyong titignan ang mundong ito through the eyes of dead men. How can we enjoy heaven if we cannot enjoy earth? How can we rejoice in eternal order beyond time when we cannot rejoice in the new creation today? Amen. Okay. So, punta na po tayo sa interpretation ng Book of Revelation. So, the Book of Revelation, mga kapatid, this is very important, no? Ano ang Book of Revelation? Kasi naunahan kasi yung takot kasi. Kasi ganito, no? Ang unang-unang problem sa pag-interpret sa Revelation ay unang-una ito, yung salitang Apokalipsis. Kasi nga naman, ang dami ng gumawa ng mga movies, ng mga novels, ginawa ng maraming preaching na ang ipinakita, puro mga babagsak yung mga atomic bomb, mawawasak mga digmaan, magkakamatayan yung mga tao. Ganun kasi na-present yung apokalipsis. Pero alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng apokalipsis? Ang apokalipsis kasi ay wikang Greek, na ang ibig sabihin niya is revelation. So, ibig sabihin, the book of Apocalypse is the book of Revelation. Ganun lang po yan. Tinakot kasi yung tao eh. Kasi nga hindi tayo sanay sa salitang Apokalipsis. Hindi natin lengguwahe yun, Greek kasi yun. Pinangtakot sa mga tao. Tao na takot naman. Isa lang ibig sabihin ng Apokalipsis, Revelation. Period. Wala na pong iba. Amen. Kaya doon pa lang, start na, ang laki na ng problema. So, tatandaan po natin what is the book of Revelation as bird's eye view. The book of Revelation is God's revelation. Ni-reveal niya kanino? Sa church. Ni-reveal niya, kaya nga tayo dapat ang unang-unang makikinabang ng book of Revelation. Bakit? Ano makikita mo sa book of Revelation pag binuksan mo? Si Jesus Christ as Lord of Lords and King of Kings na nagro-rule sa history. Di ba sa may chapter 6 si Jesus pumunta doon, sinira yung mga seal at nag-start yung judgment. Pinakita siya yung nag-reign sa buong kasaysayan. And bandang huli, si Satan, ginapos, tinapon doon sa may dagat-dagat na kapoy. Pag hindi nyo nakita si Jesus Christ na nag-reign ngayon, you will never understand the book of Revelation. It is a victory book. So, nakikita mo doon si Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, as King of Kings and Lord of Lords, as sovereign ruler over the kings of the earth, over time and history. He is the sovereign ruler over everything. Ganyan na i-present ng Book of Revelation si Jesus Christ. Yung sino si Jesus, siya yung ating Panginoon na sinasampalatayanan. Si Jesus na lagi nating binabanggit sa mga bawat pagkanta natin at tutuwing tayo nanalangin. Bukang bibig ng mga anak ng Diyos, Jesus reigns. And then bakit ka natatakot sa may tatakan? Vaccination lang, takot na takot ka na. Natakot ang marami mga Kristiyano ay pa-vaccine. Dahil kay Bill Gates daw. Nawala sa alignment. Dahil sa maling interpretation ng Bible. Amen? Pangalawa, ano ang makikita mo sa Book of Revelation? It also reveals the church, tayo, protected by God. Pinakita sa Book of Revelation kung ano ang church, napaka-glorious niya. Pinakita siya as bride. Nakita niyo mga kapatid, grabe ang protection ng Panginoon sa church sa Book of Revelation. Right from the very beginning, mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Bago mag-start yung mga judgment, ano ang nakikita niyo sa Book of Revelation? Sinil muna ng Panginoon, tinatakan niya muna yung mga anak niya. Lahat ng elect. Tapos nung dumating na yung alam mo, yung locus, yung si Abaddon, si Apollyon,
na talagang binigay siya ng kapangyarihan na saktan yung mga tao? Kasama ba yung mga Christians doon? Wala. Kasi ang bilin sa kanya, huwag mong gagalawin yung mga may tatak ng Panginoon sa noo. Nakita mo ang mga Kristiyano protected. And then ngayon, takot-takot ka. Masyadong na-overemphasize yung tatak ng 666 kaysa sa yung tatak ng Panginoon sa noo natin. Alam nyo ba, pag ikaw ay tatakanan ng Panginoon sa noo, hindi ka na kayang galawin ng dyablo. Wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Death has lost its grip. Even Satan. Ang tawag sa atin is untouchables. Ganyan na i-present ng Diyos ang mga elect sa Book of Revelation. Ang daming attempt ni Satan, di ba, yung even yung beast, di ba, nagbuga pa siya ng talagang inaabang-abangan niya na yung mga anak ng babae, aabangan niya, destroyin, hindi niya magalaw-galaw, binigyan ng pakpak, lumipad ng ganun. Di ba? Hindi niya magalaw-galaw. Ang ginawa niya pa, nagbuo siya ng flood para mabaha silang lahat. O sino nag-absorb ng flood? Yung mundo, the earth, bumuka yung earth, inabsorb yung tubig. Yung mga tao sa mundo ang nag-absorb. Pero yung mga anak ng Diyos, ligtas, may pakpak dinala doon sa wilderness. Laging ligtas ang mga anak ng Panginoon sa Book of Revelation. Bukod doon, makikita mo na ang church ay nagre-reign through Christ. And bakit hindi nakita yun? Bakit hindi nakita yun? Yung tagumpay ng Panginoong Hesus at saka yung tagumpay ng church. Ang linaw-linaw sa Book of Revelation. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, ang gandang basahin ang Book of Revelation. Hindi si Satan ang bida doon. Hindi yung beast ang bida doon. Actually, sila bandang huli, anong ginawa ng Panginoon? Kinulong doon sa may bottomless pit. And in due time, pinakwalan ng konti. At pagkatapos nung tinapon sa lake of fire. Sino may control? Si Satan? Hindi nga siya makaporma eh. Basahin niyo ang Book of Revelation. Ang ganda po niyan. Makikita mo sa Book of Revelation, the church as glorious, triumphant, taking dominion on earth, reigning victoriously through Christ. That's the Book of Revelation. That is God's testimony for all of us. Lahat na nangyayaring ito, and we have to see through the eyes of God. This is a present reality as well as a future reality. Okay. So ngayon, tatandaan ninyo, eto, bago tayo pumunta doon sa interpretation, tingnan muna natin ano yung team ng gospel. Alam nyo ba, mga kapatid, kung titignan ninyo yung pagpapahayag ng ebanghelyo, ano ang pinaka-goal ng pagpipreach nila ng the gospel of the kingdom of God? Ano yon? To make all things new. Yan ang pinaka-goal ng gospel ni Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng to make all things new o yung tinatawag na recreation? Kasi ang mundong ito ay bumagsak sa kasalanan. Pumasok yung kasalanan, nag-spread sa lahat ng mga tao, pumasok yung curse na dahil sa kasalanan at naghari at nag-spread yung death. Tatlo yung issue ng fallen world na to. Sin, curse, and death. Kaya ganito kagulo ang mundo natin. Ganito kagulo, kaproblematic, palala ng palala, ang kalalagayan ng mga tao sa mundong ito because of the three condition. Sin, curse, and death. Sa new creation, tayo mga tinawag ng Panginoong Diyos, pinalaya na tayo doon. Wala na sa atin ang kasalanan. Sinira na ng Panginoong Yesus ang kasalanan sa buhay natin. Pangalawa, yung curse, tinanggal na. We are destined for blessing. Pangatlo, life na ang nag-reign sa atin. A total reversion ng fall of man. We have to understand this. Whenever you read the Bible, iyan ang focus. Ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid, how other Christians interpret the Bible. Tinitignan nila through the eyes of death. Hindi through the eyes of life. Kasi pag tinignan mo ang Biblia through the eyes of life, hope and joy ang makikita mo. Victory. Amen po ba?
Ang laking bagay eh. Ang laki ng effect. Kaya nga dito sa may Book of Revelation nating binabasa, twice ang nabanggit ng Panginoon sa may verse 5 and verse 1. Sabi niya sa may verse 1, "And I saw a new heaven and new earth. For the first heaven and the first earth passed away." Ibig sabihin, yung mundong ito, lahat ng tao, pati mga namamahala, because of sin, curse, and death, talagang corrupted na siya. Pero ang Panginoong Jesus, nag-start siya, ay nag-usher na yung new creation. Okay? Sabi niya doon sa may verse 5, "He who sits on the throne said, Behold, I am making all things new." Even in the book of Isaiah, mababasa mo yan, yung talagang iyan yung mind ni God. To make all things new, babaguhin niya. Sabi nga niya pa, "Write, for these words are faithful and true." Okay. So therefore, mga kapatid, the gospel of Christ aims for the restoration of all things back to the original purpose of God in creation. Kita nyo, napansin nyo yung salvation natin? Paano nag-start yung salvation natin? Nag-start with regeneration, na born again tayo. Ano ang ibig sabihin ng regeneration? Binago ka ng Panginoon kasi hindi ka makakapag-umpisa ng bago hanggat hindi si God magbabago sa'yo. Man cannot change himself. The government cannot change our nation. No politicians can change yung takbo ng mundong ito. Only Jesus Christ. Amen? Pero iyan ang programa ng Panginoong Yesus. Unang-una, ni-regenerate tayo, ni-recreate tayo para makabalik tayo doon sa image ng ating Diyos. Yung unang-una tayong ginawa ng Panginoon. So, naiintindihan nyo na po ba kung ano yung new creation? Okay, so, nire-reverse yung error nung fall. At tayo ay dinadala na doon sa talagang eternal purpose ng Panginoon. And that is the book of Revelation. Amen. Kaya nga, sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ," nag-start na ang new creation eh. Pero napansin mo ba yan, mga kapatid? Kasi, etong word neto, na-reduce into doon sa may napaka-simpleng bagay. Ang tawag na lang natin sa new creation, born again. Naging religion na lang siya. Uy, ano religion mo? Born again. Pero wala na yung substance niya, yung kaluluwa niya. Ang kaluluwa niya, naramdaman mo talagang nag-start na yung pagbabago na ginagawa ng Panginoon. Tatandaan nyo, ang born again ay hindi perfect. Nung tayo ay na-born again, talagang punong-puno tayo ng mga, nung ating tatak ng mundo. Pero nag-start na yung pagbabago by the power of God. Nung ibinigay yung Holy Spirit, nag-start na magbago. Kaya habang ikaw ay nagbabasa ng Biblia, lalo nagliliwanag ang buhay ng tao. Nag-start yan sa regeneration, ang tinatawag na new creation. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, new things have come. Amen. Okay. So ngayon, mga kapatid, ano-ano yung mga erroneous view tungkol sa heaven? Alam nyo ba, ganito ang naging problema kasi sa pananaw ng heaven eh. Marami mga Christians masyadong heavenly minded. Heavenly minded, ibig kong sabihin. Puro heaven ang nasa isip niya yung, naku, sana makapasok. Hinihintay ko yung rapture, makasama ko ng Panginoon. Pero ang tanong doon, anong ginagawa mo ngayon? Nag-expect ka doon, pero ayaw mo magtrabaho ngayon. Nineglect mo yung duty mo ngayon, yung pinapagawa ng Diyos sa'yo ngayon, kinalimutan mo, at doon ka nakatuon sa may puro rapture ang bukang bibig mo. Amen po ba? That's the problem. Ngayon, tama po ba? Madalas niya marinig sa mga bukang bibig ng mga Kristiyano. Okay? There are some people who are always thinking about heaven and are unmindful of the things of this world. Na dapat sa mundong ito, ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo ang relationship mo sa mga tao, mag-practice ka ng righteousness, mag-practice ka ng katapatan, mag-practice ka ng di ba? Ngayon yun. Huwag kang puro rapture. Amen. Ayusin mo yun ngayon, yung mga things of this world, in preparation para pagdating mo doon.
For many, this world, because it passes away, is seen as not important. And therefore, they concentrate on the world to come. O, di ba? Galing sa ano yan eh. Sa Buddhist, ano yan eh. Buddhist belief yan eh. Na mas mahalaga daw yung spiritual kaysa yung body. Di bali na daw mawala yung body, ba mahalaga yung spiritual. Eh, hinati mo yung tao. Ang tao, alam niyo ba, para maging buong tao siya, he is body and soul. You cannot, hindi mo po pwede i-separate yan. Hindi ka tao. Amen. So, and therefore they concentrate on the world to come. They pay little attention on the things of this world and are heavenly minded as they feel. They are negligent of their duties in this world and they concentrate on heaven. So that is the erroneous worldview about heaven. So hindi dapat ganon. So hayamang tayo ay nasa heaven na ngayon. Naranasan na natin yung presensya ng Diyos sa buhay natin. And we are walking in the heavenly things. Alam niyo itong Bible, these heavenly things. Yung lahat ng pinag-uusapan natin, eternal life, faith, puro heavenly things ito eh. Righteousness, holiness, lahat yan heavenly things yan eh. Amen. So ngayon, habang andito na tayo ngayon, inaayos natin ang lahat. No? Inuutosan tayo ng Panginoon na ayusin natin lahat ng ating buhay sa mundong ito habang inihintay natin yung completion ng heaven sa buhay natin. Okay. So, the word heaven is basically speaking about believer in Christ, you and I. Our life here and our life in the world to come in heaven. Okay, that is only the fullness. Continuation na lang yung heaven kasi presently nasa heaven ka na. You are now with God. Amen. So, tatandaan po natin to. As Christians, we walk by faith and not by sight. Anong ibig sabihin yan? Huwag kang tumingin through the eyes of dead men. Tumingin ka doon sa may salita ng Diyos in whatever testimonies or whatever decrees na lumabas sa kanyang bibig. Paniniwalaan mo. Tulad ng ating pag-uusapan ngayon. Amen? Okay. So ngayon, tatandaan po natin mga kapatid, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun yung kanyang patotoo of what is reality. Ito po ay reality. We are talking about present reality as well as future realization. Okay. So ano ang sabi sa may verse 2? And I saw the holy city, the New Jerusalem, coming out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. Okay, ang tanong dito. Kanina mineasure natin yan pagkalaki-laki. So, hindi pala ganun yun, ano? Hindi pala siya literal. Kasi, pag building lang ito, pag structures lang ito, paano magiging asawa ng Panginoon yung structure? Amen. Of course, tayo yun. The Lord is talking about us. Tayo yung bride eh. Kasi tinawag niyang bride. Twice sa chapter na ito, na tinawag niya ang New Jerusalem as bride. So, yun yung clue. Hindi yung literal na presentation dito. Tingnan mo yung merong word eh, na yung palang ibig niya sabihin ng Panginoon, the bride. Kaya pag nabanggit yung bride, alam mo na, oh, the church yun. Amen. So not the structure. It is not the building. It's not the wall. It's not the city itself. Amen? So, the Bible is talking about the church. Pag pinag-usapan ang Jerusalem. Kasi nga naman, yung Old Jerusalem, kasi merong Old Jerusalem eh. Tayo na yung New Jerusalem. Sino ang Old Jerusalem? Yung physical Israel. Na cut off kay God. Kaya nga binigay, pinadestroy na ng Panginoon yung city nilang pinagmamalaki dati noon eh. Kasi tainted na sila ng sin. Na-crucify pa nila ang Panginoong Yesus. Buti nga ang Panginoon, hindi totally na kinat off sila eh. Meron pa rin ilang mga Hudyo na nanampalataya kay Jesus eh. Amen? Pero ang sabi ng Romans chapter 11, there will be a time na
muli sila makakabalik din sa Panginoon tulad ng mga nations. Kasi sila yung unang tinawag ng Panginoon nung nireject nila yung kingdom of God, nung nireject nila si Jesus Christ sa kailang hari, nireject nila yung gospel, na-forfeit yung kanilang inheritance. Kaya yung portion ng Israel ay binigay ni God sa Gentiles. Tayo yun. Kabilang tayo sa mga Gentiles. Inopen ni God yung door ng kingdom sa mga bansa na tinatawag na hentil. At sila, napag-iwanan sila. Ang sabi doon sa may Bible, para pagselosin sila ng Panginoon. Amen? Nabasa niyo sa may Bible, para pagselosin sila ng Panginoon. Kasi tinawag tayo na mga hindi mga tao, tinawag tayo na my people. Tayo na hindi kasama sa mga inheritance, tayo'y naging heir. So, you have to understand na ito ay mga bagay na sinet ng Panginoon. Hindi tao ang nag-ordain nito. At ito yung dapat mong ma-realize sa'yo, kapatid. Hindi kaysa ordinaryong Kristiyano lang. Kailangan makita mo yung ikaw talaga ayon sa panawagan ng Panginoon. So sa atin, sa kabuuan ng iglesia sa buong daigdig, ang tawag sa atin is the bride, the holy city, or the new Jerusalem. Okay? Alam nyo ba sa may Book of Hebrews, binanggit yan eh. Sabi nung dinidescribe ng writer ng Hebrew, sabi niya, nung binibigay niya yung message sa mga Kristiyano, sabi niya, you have come to Mount Zion. Nung old ba, ano ba ang Mount Zion? Yung Jerusalem, kasi bundok yun eh. Nandun yung temple. Nandun yung city ng Jerusalem at nandun yung temple. Yun po yung Mount Zion. Ngayon, ang Mount Zion na tayo. O napansin nyo na naman yung bundok. Amen? Ibig sabihin nun, pinoportray ng Panginoon, ang mga Christians ay nasa mataas na kalalagayan. Nasa heavenly siya. Okay. Mount Zion. Tayo yung tinatawag sa may Bible na Mount Zion. The church. To the city of the living God. Tayo yon. The heavenly Jerusalem. Di ba nakita nyo kanina, di ba? Yung kanina, yung binasa natin sa Revelation kanina, sa verse 1 and 2, nakita ni John in a vision na bumababa out of heaven ang New Jerusalem. O, present reality siya. Amen. Nasa may Bible eh. Hindi po siya future. It is a present reality. Sabi niya ganon, kayo ay lumalapit, tayo pala mga kapapagtitipon tayo, no? We have to see kasi through the eyes of God eh. Pag kayo pumupunta sa mga pagtitipon na ganito, hindi lang po tayo. Ito po ipinakita yung reality. This is reality. This is testimony of God. Amen? At tayo dapat na mga believers, ganito natin nakikita yung ating mga sarili. Amen? Na tayo pala, pag nagkakatipon-tipon pala tayo, hindi pala ito mga building na to. Alam nyo kasi, ang mga kaya iba mga churches, ang concentration nila, pagandahin yung building. Lagyan ng para mga ilaw rito, parang umuusok-usok pa. Di ba? Parang entertainment eh, mundong-mundo talaga eh. Kasi para, maano nila na parang yan eh, makalangit yan. Hindi. We have to see by faith. At makita mo itong mga katotohanan ito na patutuo ng Panginoon na tayo daw ay the city of the living God, the Mount Zion, the heavenly Jerusalem. Tayo ay lumalapit sa pagtitipon natin ganito, ang daming mga anghel. Amen. Tayo ay kabilang sa pagtitipon ng General Assembly of the Church of the Firstborn, mga panganay. Dito mo mga kapatid, grabe, di ba? Mga panganay. Kasi yung panganay, sila yung pinili ng Panginoon, mga first fruit, firstborn sa Old Testament. Sineperate yun ni God para sa Kanya. Kasi sila yung ginawa niyang tagapagmana ng lahat ng bagay. Isipin niyo mga kapatid, ganito tinatag ng Panginoon ang church. We are the church of the firstborn. Mga first fruits who are enrolled in heaven. O nakita nyo, may citizenship ka na kay sa langit. Amen. Kaya nga, ngayon pa lang nag-start na yung heaven sa atin eh. Mahirap lang kasing ma-digest. Mahirap lang ma-realize because of our fallen nature. Amen.
And to God, lumalapit tayo. Hindi lang pala tayo nagigimong. Kasama natin ang Panginoon. Yun ang mahalaga doon eh. Kasama natin ang Diyos, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant. O nandito, hindi na lang natin nakikita, pero but we have to see by faith, not through the eyes of dead men. Ito ang patotoo ng Panginoon, and this is reality. Makikita nyo pa yan sa may book of Galatians chapter 4 verse 6, Revelation chapter 3 verse 12. Okay. So, kaya nga, naalala nyo sa Hebrews yung patotoo doon, tungkol kay Abraham, sabi niya, and Abraham was looking for the city which has foundations and whose architect and builder is God. So ito yun. Sino tatag ng church? Hindi tao. Kaya ito yung mahalaga sa mga church planting. Pag nagcha-church planting ka, hindi yung church nyo ang pinaplant nyo. Yung church ng Panginoon. Importante kasi yung mindset eh. The way you see things. Hindi lang ikaw yung mag-isang humahayo. Si God ang nagko-commission sa'yo doon. At kasama mo si God doon. Hindi mo church yun. Church iyon ng Panginoon. Yun ang unang-unang dapat na mamailagay sa isip. Hindi tayo. It's not about us. It's about Him. Okay. So, therefore, what is New Jerusalem? The New Jerusalem is the revelational portraiture, pagsasalarawan of the New Testament church and the kingdom of God. We are the kingdom of God. Ang Israel ay naghihintay sa literal na pagdating ng kingdom. Isang literal na kingdom. At ang mga Kristiyano ngayon, ganun din. Naghihintay din in some future time na may darating na kingdom, darating si Jesus, na hari ng mga hari, future pa. Samantalang, ang Biblia, nag-start na siya ngayon. At kayo ngayon ay citizens of the kingdom of God. The New Jerusalem is present reality. It is said to be coming down from heaven because its origin, the origin of the church is heavenly. Yun pong ibig sabihin nun. Hindi po literal kasi na dapat mong tignan yon. We have been born from above. Kung nakita nyo, di ba? Tawag natin sa mga sarili natin, born again. Pero hindi mo tinatawag ang sarili mo na born from above. Iba yun eh. Kasi pag sinabi mong born from above, you are referring to, ikaw ay nanggaling sa Panginoon. Kasi yung nakakalungkot na pangyayari ngayon, na-reduce na yung salitang born again na naging isang sekta na lang ng religion. Kaya ayoko nang gamitin yan eh. Bagamat totoo yan, sinabi ng Bible. Pero mas gusto ko yung gamitin ibang terms ng Panginoon. Children of light, children of the promise, born from above, born by the Spirit, di ba? Kasi mas nagkakaroon ng ibang ano yun eh. Ibang, mas nare-realize mo yung katotohanan ng patotoo ng Panginoon. Bagamat, totoo yung born again. Amen? Hindi ko sinasabi, hindi ko tinuturo na huwag yun ang gamitin sa born again. Yun lang kasi, naging ano na lang siya. Sa mata ng mga tao, pag binanggit mo, anong religion born again o religion ang pagkaintindi niya doon? Sekta. Amen? Yun lang po yung sinisettle kong issue. Okay. Its symbolism exhibit the heavenly nature of the communion of our fellowship with God. Heavenly, alam niyo ba pag nagpapartik kayo ng Lord's Supper, heavenly lahat yan eh. Lahat ng itong ginagawa natin, pag nagkakantahan tayo nananalangin, those are heavenly things. Amen. So, kaya ito po mga kapatid, yung ating, the fact na ikaw ay nakipag-commune kay God, the fact na ikaw ay nakipag-fellowship kay God, you are fellowshipping in the heavenly. Naintindihan niyo na kung ano yung heaven. Amen. Kaya wag kayo mag-isip na yung heaven is a ghost-like place. Amen? Kasi yun yung nasa mind ng mga tao eh. Heaven, yung parang puro ulap, ang nandoon puro mga kaluluwa, mga ghost-like na mga... Hindi po ganoon ang heaven. Heaven is a present reality.
Amen. Okay. And then sabi sa may verse 3, Behold, the tabernacle of God is among men, and he shall dwell among them, and they shall be his people, and God himself shall be among them. Okay? Kaya nga alam nyo ba yung every word kasi na ginagamit dito, vital siya. Kasi pinapakita niya yung mga realities kung ano yung ating estado sa harapan ng Panginoon. Okay? So sabi nga, naalala nyo, di ba, sa anong pinag-aralan natin yung tabernacle, yung temple. Lahat talagang bukang bibig ng Panginoon, talagang original plan niya na manahan siya sa ating kalagitnaan. He will dwell in our midst. Yan ang original. Kaya nga dito sa may nagpatayo siya ng tabernacle, yan sinabi niya. At sinabi niya rin sa Leviticus chapter 26. At sinabi niya pa yan sa maraming passages sa may Biblia. Na talaga ang Panginoon gusto niya mag-dwell sa atin. Gusto niya talaga tayo magkaroon ng fellowship. Kaya lang, because of our sins, dati naman may fellowship ang tao eh. At ang Diyos sa may paradise. Alam niyo ba ang paradise is the church? The paradise is the kingdom of God. The paradise is the heaven. Amen? Hindi lang natin na fully na-realize yung mga katotohanan iyan. So, nandoon na ang tao, pinalayas siya dahil sa kanyang kasalanan. Amen? Pero ang hangad ng Panginoon ay muling magsama. Kaya nga pinagawa yung tabernacle para yung presence niya ay makasama natin siya. And we experience the heavenly things through Him. Okay? So, kaya nga nung sinabi ito ng Panginoong Diyos, this is, kaya nga doon sa may temple, nung pagkamatay ng Panginoong Yesus, na torn yung veil, na kung saan, yun yung pinaka-holy of holies eh. Bawal makita ng mga tao yon. It is pagsasalarawan na tapos na yung old order. At nag-usher na yung templong sinasabi ni Jesus na destroy this temple and in 3 days, itatayo ko ito. Diba? Na hindi nila pinapaniwalaan, but they are true. Sa mata ng tao, that is, kalokohan yan. Sa mata ng mga unbelieving. Pero sa mata ng Diyos, it is real. In 3 days, naitayo niya yung tabernacle. The New Jerusalem, tayo yun. Kita nyo mga kapatid. Naitayo yung templo eh. At ito yun, na ang architect at ang naglay ng foundation ay walang iba kundi ang Diyos. Walang contribution ng tao. Amen. So, kayo ba ay naniniwala na ang Diyos ay nananahan sa ating kalagitnaan? So, pag nagtitipon tayo mga kapatid, dapat nakikita natin si God. Dapat nakikita natin si Jesus. Nakikita natin mga anghel. Not through these eyes, but through the eyes of faith. Na ang pagtitipon na to ay hindi lamang ito, hindi ICC, burahin nyo yung ICC. Label lang natin yan sa, registration lang natin yan sa may, sa SEC. Hindi yan nagbeber sa atin. We are the church of God. Amen. Kabilang tayo sa church ng Panginoon sa buong daigdig. Kasi yung mga sekta natin, denomination natin, yung nagde-divide sa atin eh. Nawawala talaga tuloy tayo sa vision ng kung ano talaga yung tinakda ng Panginoon. Yan, kita mo, pinakita sa may Bible, iisa lang yan. The New Jerusalem. Amen. Tayo, the New Jerusalem in bliss. Ilagan City, Isabela. O yung ibang church doon, hindi yung JIL, sa tinitingnan na JIL ni God. New Jerusalem sa lugar na yon. Amen po ba? Yung COG, hindi yung COG sa mata ng Panginoon. Yun ay New Jerusalem sa mata ng Panginoon. Sa Kanya walang baptist, walang evangelicals, walang lahat yan. Lahat yan, people of God, the redeemed. It divides us. Amen. We have to see through the eyes of God. Amen. Ngayon, punong-puno tayo ng division. May Wesleyan, may Methodist, may evangelicals, may ganito. Ang daming faction. Sa mata ng Diyos, ganyan ba tayo tinitingnan ng Panginoon? Hindi. Pero masyado tayong ini-exalt yung sistema ng tao. Hindi yung the way God established things.
Amen. So, and in verse 3, sabi niya, so then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household. Kabilang kayo. Yan po yung mga patutuo nila, Apostol Pablo. Kabilang kayo sa sambayanan ng Panginoon. Kabilang kayo sa temple, the holy temple, sabing ganun, the household of God. Having built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the cornerstone, in whom the whole building fitted together is growing into the holy temple in the Lord, in whom you also being built together into a dwelling of God in the Spirit. Oh, amen po ba? Yan po ay patotoo ng Panginoon ng present reality of the New Jerusalem. Amen. Okay. So, ito po yung isang magandang promise. Doon po sa Revelation chapter 21 verse 4. He shall wipe, actually hindi lang ito dito eh. Meron niya sa may chapter 7, meron niya sa iba't ibang mga passages, even the Old Testament. Madalas yung makita yung ganitong form ng pagsasalarawan. And he shall wipe away every tear from their eye, and there shall be no death. There shall be no longer any mourning, crying, or pain. The first thing have passed away. Pag nababasa niyo, anong pumapasa sa isip niyo? Definitely hindi yan future. It is a present reality. Alam niyo ba, nung tayo ay nag-start kay God, nag-start ng pahiri ng Diyos ang luha natin. Kasi yung buhay natin sa mundong ito, punong-puno ng tribulation, punong-puno ng pains, punong-puno ng sufferings because of the fall of men. Kaya tayo lumuluha, kaya tayo maraming agony, kaya marami tayong mga sufferings because of this world. Because of the curse. And death. Death is a very painful thing. Amen? Pero habang nabubuhay ka, sufferings, may pinanganak pa lang, may mga defects na, habang lumalaki siya, dumadaming problema niya. Habang dumadaming karunungan niya, nagkakaroon siya maraming problema. Habang dumadaming property niya, dumadaming problema niya. Tama ko? Ang daming pains. Pero, sa tinatag ng Panginoon, sa kanyang kaharian, nag-start ng pahiri ng Panginoon ang ating mga luha kasi inaayos na yung buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, come unto me all you who are heavily laden. Kasi yun ang totoong condition natin. Nung outside the kingdom, hirap na hirap tayo sa ating kalagayan at nais ng Diyos na pagpahingain tayo. Magkaroon tayo ng rest. Kaya nga, maiintindihan mo na ngayon, magkakatugma-tugma na yung lahat ng sinasabi ng Biblia. Yung kapahingaan, kapayapaan, kaligayahan, yun yung kapalit ng luha, ng mga kapighatian. Hindi po ba? Yun yung the other side eh. Amen. So papahirin na ng Panginoon hanggang sa ating pagharap sa Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, kompleto na yung total wiping out of our tears. It is a symbolic or emblemic of the removal of curse and death. Amen? Yung death na lang natin, yung physical death natin, it is a very painful thing. Amen. Nagsasuffer ka dyan. Lahat tayo. Hanggat nandito pa tayo, bagamat mga redeemed na tayo, pero nagkakasakit pa rin tayo. Because of the fall of men. Okay, so, pero yun po ay, lahat ng iyon ay nasa reversal na, nire-reverse ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, kung saan totally wala na ang death. Totally na-reverse ng lahat ng bagay. But it doesn't mean na future pa yon. It is a present reality. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Yesus, nagpagaling siya, na binilik niya yung paningin ng it is a picture of restoration of all things. Ang pipi nakapagsalita, ang bulag ay nakakita, ang bingi nakarinig, pilay nakalakad, and so on and so forth. Picture natin yon. Yung pinalayas yung mga demons. Picture natin yon. Kasi noon, possess tayo ng mga demons, yung ating pag-iisip, yung ating pagkatao. Pero pinalaya tayong lahat ng Panginoong Diyos doon. Amen. Okay. So ngayon,
For this reason, ito po inulit sa Book of Revelation chapter 7, they are before the throne of God, and they serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will spread His tabernacle over them. And they will hunger no more, no longer, nor thirst anymore, nor will the sun beat down on them, nor any heat. For the Lamb is the center of the throne. He will be their shepherd, and He will guide them to the spring of water of life. Amen po ba? Ang ganda, no? Na you have to see Jesus Christ, kapatid. Ito ay patotoo ni Jesus patungkol sa atin. Kung ano yung present reality. Kailangan nating makita si Jesus na nakaupo sa trono. Amen? Sa ating kalalagayan, anuman yung mga pinagdadaanan natin dito, totoo na marami pa tayong pagdadaanan sa mundong ito habang inihintay natin yung pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pero magkaiba na pa tayo ng kalalagayan kaysa sa mga tao sa mundo. Dumadaan sila sa lahat ng tribulations ng buhay without God, without a shepherd. Pero tayo, mayroon tayong pastol na nangangalaga sa ating kaluluwa. Nagpapalakas sa atin pag nanghihina tayo. Amen? Merong Diyos na nagsusustain sa atin. Kasi iyan po yung patotoo niya. For the Lamb will be in the center of the throne, will be their shepherd, at ginaguide tayo sa springs of water of life. Yan po ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus. He is reigning. Kaya whenever you see in the Bible na si Christ ay nakaupo sa trono, anong ginagawa niya sa trono? He is reigning. Kaya nga, when you confess Jesus reigns, He is reigning right now. Hindi po yan some future time. And God will wipe away every tear from their eyes. Yan ang programa ng Panginoon. Yan ang programa ng Kingdom of God. Yan ang programa ng New Creation. Yan ang benefit ng lahat ng anak ng Diyos. Na andyan tayo ngayon. Amen. Totoo ba yan ngayon, kapatid? You have to see yourself na nandyan ka, kasama ka dyan. Sinusustain ka ni God. May pagdadaanan ka, yes. May mga karamdaman, yes. Pero iyan ay totoo sa'yo. Kailangan makita mo yan, kapatid. Na hindi lang ikaw mag-isa yung buhat-buhat mo yung kahirapan mo sa buhay, buhat-buhat mo mag-isa, hindi po ganun yun. Nandoon ang Panginoong Yesus nakaupo sa kanyang trono at pinapastol ka niya at pinapahid niya yung luha ng iyong mga mata. This is a present reality as well as future realization. Amen. Kaya nga, ano yung patotoo ng Panginoong Jesus? Sabi niya, He who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. At ito po ay progressive. Buhat nung siya ay nagkatawang tao, binabago niya na lahat sa atin nga. Dami na nabago, mga kapatid, hindi po ba? Compare yourself noong tinawag ka niya. Hanggang ngayon, ang dami na nabago. At patuloy pang mababago hanggang sa dulo ng ating ininga, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Yun na yung completion, the fullness. O di ba, ang ganda, hindi po ba? Right, sabi ng Panginoon, for these words are faithful and true. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Si God na mismo, papatotoo eh. These words are faithful and true. Patotoo ng Diyos siya, mabigat yan. Buti sana kung si Pastor Jess lang nagsabi niyan eh. Pero si God na nagsabi niyan. Amen. Kaya nga, napakapalad natin. Napakapalad natin na kasama tayo doon sa mga hinirang ng Panginoon. Naalala nyo ba sa may passage na yan, na yung salitang it is done? May na-encounter na ba kayo sa may Bible? O sa account ni Jesus? Yung salitang yan. O, parehas yan, di ba? Doon pa lamang in-announce niya na eh, it is finished, tapos na. Tapos na yung old creation, tapos na yung trabaho ng death, tapos na yung trabaho ng sin, tapos na yung curse. Nag-usher na from that time,
Yung mga bagong bagay, papunta sa atin, ayon sa kalooban ng Panginoon. He's the Alpha and the Omega. Binabantayan ng Diyos ang every word, yung fulfillment ng kanyang salita. Sabi sa may Isaiah, He is watching the fulfillment of His words. Pati si God, excited siya. Pati mga angels, inaabangan yun. Ang tanong doon, kapatid, ikaw ba excited ka? Patotoo ni God dyan. Tapos na! Amen. It is done. Tapos na yung future natin, mga kapatid. Nakabalangkas na. Kaya nga yung salvation natin, wala nang makakaagaw niyan. Wala nang makakaagaw sa inyo sa purpose ng Diyos. Tapos na. Kaya nga, I will give to the one who thirsts from the spring of the water without cost. Free. Na binibigay ng Panginoon. Napaka-generous ng Diyos. Patuloy niya tayong pinapainom. Patuloy niya tayong sinusustain. Pinupuno, binubusog ng Panginoon sa kanyang mga salita. Hanggang sa madating natin yung finality ng itinakda ng Panginoon. Amen. Kaya nga, ito ang bukang bibig ng mga Kristiyano. He who overcomes, sabi niya, will inherit these things. I will be his God, and they shall be my son. Madalas yan, from Old Testament hanggang New Testament, madalas banggitin yan. So, iyan po ay pagsasalarawan ng Panginoon ng lahat ang katotohanan tungkol sa pagkakahirang niya sa atin. Alam niyo ba, sino ba ang tanong dito paano ma-overcome ang mundong ito? By yourself? By your strength? Tayo di ating kaya. Kasi napaka-weak natin, nasa fallen state tayo. Pero ito ngayon mga kapatid ang sinabi ng Panginoon sa 1 John. Whatever born of God overcomes the world. How? And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ibig sabihin, magtatagumpay ka kung ikaw ay patuloy kang titingin sa Panginoong Yesus. Hindi sa iyong kahinaan, hindi sa iyong limitasyon. Titingin ka sa kanyang calling. Magtatagumpay ka through faith. Amen. Siya yung magiging kalakasan natin. Kaya nga yung tagumpay na ito ay nag-start ito nung tayo'y hinirang ng Panginoong Yesus. Sinira niya yung tanikala, pinakawalan niya tayo sa kamay ni Satanas. Nawala ng grip, even yung death. Para siyang, dati hawak-hawak ni death, biglang napaso siya, wala na siya magawa. Hindi kanya ulit mahahawakan. Ganyan na nangyari. Who is the one who overcomes the world? That's a very important question. At binigay rin yung sagot. Ano po yung sagot? Kayo ba'y naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos? Kayo ba'y naniniwala na nakaupo sa trono? Kayo ba'y naniniwala sa bawat salita niya? Naniniwala ba kayo nagtagumpay na siya? Naniniwala ba kayo nagrurulo siya ngayon? Wala ka nang dapat katakutan. He is our shepherd. At napatunayan natin yan sa buhay natin mga kapatid. Sana nga noon, wala na tayo noon Ako nga, ina-assess ko yung sarili ko. Kung hindi ako inawakan ng Panginoon, wala na ako. Talagang si God talaga yung naging natin, naging pastol natin sa lahat ng panahon. Pati yung mga anak natin, si God ang nag-hold, kasi pastol siya Hindi niya tayo pinabayaan. Hinold niya tayo. Amen? Kaya nga, and sabi nga sa Revelation, paano daw natin na-overcome si Satan? And they overcame him by the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. Testimony saan? Sa sarilang gawa? Testimony nila dahil sa kanilang pananalig sa Panginoong Yesus. Nag-gain sila ng testimony dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Amen? And they did not love their life even when we face with death. Kasi si God ang nagbibigay ng strength sa atin. Even yung mga tino-torture na mga Christians, si God ang nagsusustain sa kanila. Di ba napanood yung movie na Tortured in Christ? Talagang si God sinusustain sila, kakantahan pa sila, parang normal sa kanilang paglalatigo. Tapos balik ulit, kunyari Bible study sila. Bawal ang Bible study sa may selda. Huhuliin sila, lalatiguin, ito torture.
Pagkatapos nila ng torture, balik sila, saan tayo natapos? Tuloy yung Bible study. Sanay na sila. Bakit nila nagagawa yun? Because Christ is sustaining them. Kaya wag niyong alalahanin kung ikaw man ay destined ka sa ganon, o kung ikaw man ay hindi ka destined sa ganon. Si God ang nag-set ng lahat ng bagay, at kung isa lang ka man ni God doon, may strength galing sa Kanya. Kaya nga tayo ay mga soldiers lamang na humahayo. Si God, kasama natin siya doon, hindi Kanya iiwanan kailanman. So, yan dapat ang mindset ng lahat ng mga pastors, lahat ng umahayo, kasama niya ang Panginoon, na nagsusustain sa Kanya sa lahat ng bagay. Amen? Ngayong ginagawa niya ay gawain ng Diyos, hindi niya gawain yun. Pag ganun kasi ang pag-iisip mo, nasa tama kang track. Yet, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen. We are more than conquerors. Sa totoo lang, na-realize nyo na ba ito mga kapatid sa inyong buhay? Kung hindi ka titingin sa iyong kahinaan, sa iyong mga failures, how can you confess? Ito, kasi ito'y patotoo ng Panginoon. We are more than conquerors. Nalupig natin sa pamamagitan ni Jesus. Ang daming fortress ni Satan na gumuho sa buhay natin. Amen po ba? At tayo tinuturuan ng Diyos na paano mo tapakan din si Satan sa ulo. O di ba, minsan naranasan natin yun. Pero, mga kapatid, that is a reality. Si God ang kasama natin hanggang sa mabuo yung ating pananampalataya. Kaya nga, He is the author of our faith, the perfecter and the finisher of our faith. Alam niya yung kahinaan natin. Paalam niyo ba si Gideon? Si Gideon ba nang tinawag ng Panginoon, talagang mighty warrior na siya? No, lampa siya, duwag siya. Pero makita mo paano binild ng Diyos yung kanyang faith na to the point na maging mighty conqueror siya. Actually, ganoon ang ginagawa ni God sa atin. Kaya nga, not by our strength. Siya yun. Siya ang gumagawa ng lahat ng iyon for His glory, hindi sa glory natin. Amen. So, lastly, sa mga hindi mananampalataya, this is their destiny. Because they did not believe the gospel. Pero sa atin, hindi na yan para sa atin. Hindi na tayo kabilang sa mga unbelieving. Hindi na tayo kabilang sa mga tao nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. Ang bagong normal na natin ngayon ay ang kingdom of God. The way of righteousness. Amen. Yun na yung atmosphere sa ating kalagitnaan. Yung holiness. Si God na nakatune up ka na kay God. Lagi mo na isang kasama, iniisip lahat ng ginagawa mo sa loob ng bahay. Whenever you transact, sa mga transaction nandoon, lagi yung righteousness ng Panginoon. Kaya malayo ka sa evil kasi alam mo si God, kasama mo sa iyong kalagitnaan. Ngayon, mga kapatid, kaya nga mahalaga itong verse na to na lagi nating sinasabi. Set your mind on things above, not on things on earth. Kasi pag tinignan mo ang sarili mo sa mundong ito, ano makikita mo sa sarili mo? Kasalanan, kahinaan, di ba? Pero pag tinignan mo ang sarili mo, yung hidden life mo kay Christ, mananagumpay ka. You are more than a conqueror. Amen po ba? Sabihin nga po natin, I am more than conqueror. Through Christ. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga encouragement sa amin. Salamat at kami ay patuloy mong tinuturuan. Patuloy mo kaming nire-renew ang aming mind, O Lord God. Sapagkat ang mind namin ay darkened, tainted by sin. But now, O Lord, tinuturuan mo kami mag-isip ng mga bagay na mga makalangit, mga bagay na may buhay. Yung lahat ng iyong patotoo, Panginoon, ay unti-unti naming nare-realize sa aming buhay ang lahat ng katotohanang itinakda mo since the foundation of the world. Lord, napakapalad namin, Panginoon, na kami ngayon ay unti-unti nang nakakarating sa tagpo na kung saan nais namin mong na makilala ka namin ng lubusan. Sapagkat kung makikilala ka namin, Panginoon, ay makikita namin kung gaano kalaki yung tagumpay na inibinigay mo sa iyong mga hinirang. Lord, thank you sa forgiveness ng aming kasalanan.
Thank you for wiping away all our tears. Lord, thank you, O Lord, na ang Panginoong Yesus ay nakaupo sa kanyang trono, nagro-rule, at siya yung aming pastol na kasama namin sa lahat ng pinagdadaanan namin sa buhay na ito. These words are true. They are faithful and true. At ang lahat ng bagay ay tapos na sa iyong harapan. This is true, Father God. Ikaw mismo ang nagpapatotoo nito, that they are true. Kaya nga, Panginoon, at dahil tapos na ang lahat ng bagay, at ang mga bagay ay hindi nakabase sa aming mga kahinaan, kundi sa kapangyarihan ng iyong mga salita, we have hope and we have future. Meron kaming aasahan, O Lord God, and we have a confidence na katungtong kami sa solid na rock, O Lord, ng foundation. Hindi kami matitinag sapagkat ang mga salita mo ay faithful and true. Lord, we worship you. Bless your people, bless us through your word, and we bless your holy name. In Jesus' name, amen. God bless you all. Praise God. It is just but proper for us to continually glorify the Lord and live a life of the present reality towards future realization of what God has ordained. Mga kapatid, atin na pong dalhin ang ating mga tithes and offering bilang part ng ating obligation, and may we have a heart full of joy while we bring our tithes and offerings to God. And may we now call in Sister Lolit Apricio to lead us in our offertory prayer. And may we all rise to sing our offertory song. Lord, we worship you, we adore you, Lord. We exalt your name. Salamat, Panginoon, at tinawag mo kami sa iyong ubasan, Panginoon. At patuloy mong pinaparanas ang iyong kapangyarihan sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Dahil dito, Panginoon, kami namumuhay na may panatag, kapayapaan at kasaganahan. Lord, we acknowledge, Lord, everything we have ay nanggagaling sa iyo lahat. Ang aming career, ang aming hanap buhay, Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming magtanim sa iyong kaharian, magbigay na may lubos na pagmamahal, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, and shortcoming, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ang mga tithes and offering na binibigay ng aming mga kapatiran ay nanggagaling sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Linisin mo ang aming mga kamay, ang aming mga puso at salita, Panginoon. Turuan mo kaming umibig sa aming mga kapatiran sa labas ng aming community, Panginoon. Gawin mo kaming instrumento ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Gamitin mo ang iyong salita para kami ay mamuhay ng malinis at mapayapa, Panginoon. Salamat, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang aming pamilya, ang ICC family, upang ito'y magbigay ng kagalakan at ilaw at asin sa aming bayan, Panginoon. Muli, Lord, salamat, Panginoon. Salamat. Ito ang aming samot dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Nakakabingi ang
ang boses ng mga babies at saka kids. Kahit wala sa ating sight ang mga batang ito. Parang may narinig nga ako kaninang hiyaw ng isang bata. Nakakapagbigay ng galak. Kaya mga kapatid, wala man sila sa ating paningin, alam natin na sila ay nasa mabuting kalagayan, subalit kinakailangang patuloy pa rin ang pagdarasal natin para sa kanila. Kaya tawagin na po natin si Brother Felix Apricio upang pangunahan po tayo sa prayer for the next generation. Tayo po'y tumayo lahat para tayo manalangin. Aming Diyos, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, maging sa buhay na pinagkalob niyo sa amin. Father God, di kami nagsasawang papurihan ka, magmula sa maliit at malaking natatanggap namin dahil ikaw ay ang Jehovah Jireh, the God of provider. We praise you for your unconditional love and faithfulness. Kahit di kami karabat dapat sa iyong pagmamahal, ngunit nandyan ka na patuloy na nagmamahal sa amin. Cleanse our heart and forgive us, O Lord. Lord, we lift up our children. Naway sa kanilang paglaki ay magkaroon sila ng pagkakatakot sa iyo habang sila'y lumalakad sa kabanalan. We thank you for your protection and care over our families. Thank you for you that give us the power to love them, the wisdom to lead and teach our children. Salamat Diyos, ikaw ang may akda ng lahat. Salamat sa patuloy na pagre-restore mo sa amin, maging sa aming pamilya na naririto. We believe that you have good in store for us. Inyo nga po namin protektahan sa anumang panganib at sakit sapagkat ikaw ang aming Jehovah Rapha na Diyos ng kagalingan. Above this, Lord, we ask that you will make us more like you, more aware of your constant presence in our lives. Please fill our families with your truth and cover us with your favor. Let your blessing and word shine in us, our children and family, as we seek to honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Iba talaga ang pakiramdam natin if we keep on praying and praying all the time. And we believe that God listens to all our prayers. For our announcements, patuloy pa rin po ang midweek service natin dito sa Fellowship Center, that is Wednesday, 5:30 in the afternoon. At ang mga kabataan din po natin, the youth, are also continuing their Zoom. They could not gather here for their fellowship, but tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang Zoom fellowship under the guidance of Kuya Ellis. Yan. Huwag din po natin kalilimutan na ipag-pray ang ating mga elders. And may we always be blessed by God for making our elders a vessel of
a vessel of His words, reaching out to different places within the city of Ilagan. At nakikita ko ang Panginoon. Natutuwa siya sa mga nakikita niya sa atin. We may not gather as enormous dito, no? Marami tayo, but through our leaders, through our elders, ay binigyan tayo ng Panginoon ng opportunity to reach out to different barangays. And nung Sunday nga, na sabi sa atin na there are already 4 barangays that we have reached out, and let us pray na magbigay pa ng Panginoon ng more places to reach out to para ma-share ang words ng Panginoon. Amen. Ang ating servants on call for next Sunday, our presider will be Sister Lina. Our scripture reader will be, let's see, Sister, siya yung kapatid ni Sister Aryan? Shelo, yeah. We would wish also to hear the voice of Sister Shelo Apricio. Our offertory prayer will be led to us by Sister Ellen Salvador, and a prayer for the next generation will be given to us by Sister Nelia Abuso. Okay, please take note. So, may we now all rise as we give again our highest praise and thanks for our final songs of worship through our PowerPoint, after which the benediction of our Reverend Pastor Jess. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Tinuruan mo kami, Panginoon, na tumingin sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa aming mga paningin, sapagkat Ikaw, O Lord, ang nagbibigay, Panginoon, ng buhay sa mundong ito na nadidimlan. Panginoon, salamat at sa pamamagitan ng pananampalataya, nakita namin ang kagandahan, O Lord, ng iyong bagong nilikha. Nakita namin kung gaano kayaman ang iyong pag-ibig na iniukol sa amin. Nakita namin kung gaano kalawak, O Lord, ang iyong new creation ay tinakda para sa amin. Lord, kahanga-hanga ang lahat ng iyong mga ginawa. Ito yung inihanda mo before the foundation of the world. At ngayon, it was unfolded sa aming mga paningin through faith. Nakikita namin ang mga katotohanan ito. And this is the reality na tatamasahin namin, Panginoon, in the present life hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Thank you sa liwanag ng iyong mga salita. Salamat sa pag-asa, sa direksyon na pinapakita mo sa amin, Ama. Kaya nga, Panginoon, ang iyong salita ay tunay ngang nagbibigay sa amin ng kalakasan, pag-asa at kagalakan. At nagkakaroon ng kapahingaan ang aming mga pagal na kaluluwa. Lord, salamat sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, patuloy pa ito mag-increase sa aming mga buhay at makita pa namin lalo, Panginoon, kung gaano kalawak ang kapangyarihan na idudulot nito sa bawat mananampalataya. Lord, bless us all. Bless your people. Mag-prosper nawa ang mga anak mo, Panginoon, sa mundong ito, that they may take dominion, conquering, O Lord God, in the name of Jesus Christ, multiplying, propagating your kingdom, your gospel, O God,
Dalahin namin, Panginoon, ang iyong mga mabuting balita sa lahat ng taong aming makakausap. And we testify about you, about your goodness, your faithfulness. Lord, bless your people. Bless all the works of their hands, O God. And Lord, heal their sickness and diseases. Make them strong. Lord, na sila ay hindi sakit ang gagapi sa amin. Sapagkat ang buhay namin ay nakabalangkas na sa iyo. It is done. And all your words, they are faithful and true. Mas titingin kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo kaysa sa aming mga nararamdaman. Because we do not look in our eyes or what we feel, but we will look by faith through your eyes. Bless your people bountifully, Father God, with peace and prosperity. At Lord, and we bless your holy name. We thank you, O God, and we lift your name on high. Thank you. In Jesus' name, amen. God bless you all.